Health Talk, brought to you by ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Ang pagiging security guard ay hindi nga raw madali. Bukod sa maghapong nakatayo, mahabang oras ng trabaho at minsan mabibilad ka pa sa mainit na panahon. Kaya naman sa loob ng 20 taon na pagtatrabaho bilang isang CQ, nakasanayan na ni Jonathan Rosales ang kanyang unhealthy lifestyle. Kaya nga, nito lang nakaraan, si Jonathan halos mapasuko na raw sa pagiging CQ dahil sa madalas na pananakit ng kanyang tagiliran. Ano kaya ang dahilan nito? Magandang araw po sa inyo, sir. Gaano po kayo katagal nagserbisyo bilang isang security Halos guard? 20 taon akong nagserbisyo bilang isang security guard. Taong 2006, nung magsimula ako sa isang malaking mall na bilang isang security guard. Tapos nalipat ako sa isang bangko na bilang isang security guard din. Mga nasa 26 years old na ako noon nang magsimula ako bilang isang security guard. Kasi unang trabaho ko, isa akong baker. Nung nag-try ako na mag-abroad, kumbaga parang hindi ko kinaya ron. Bali wala pang isang taon, mga 8 months pa lang para akong na-homesick. Gaano ba kahirap ang trabaho bilang isang security guard? Siyempre sir, ang pangalagaan natin yung nasasakupan natin. Kumbaga parang na rin tayong pulis dyan sa nasasakupan natin. Kaya lahat siyempre mula sa tao at mga ari-arian ng isang kumpanyang ating binabantayan, pananagutan po natin yan hanggang di natatapos yung duty natin. Mahirap sir dahil nakasalalay din yung buhay natin dyan. Kumbaga nga, sabi nga, nakatungtong na rin yung isang paa mo sa hukay dahil di mo alam kung anong maaring mangyari. Oras lang o minuto lang, maraming pwedeng mangyari. Kung ikaw ay isang security guard, dapat daw ay alerto ka sa lahat ng oras. Kaya naman ultimo sa pagkain ni Jonathan, palagi rin daw mabilisan. Halos ng oras natin, nandyan, kung kumain man tayo, mabilisan lang eh. Kaya kung ano yung maaring mabilis na kainin natin, kung ano-ano lang, di ba? Katulad ng mga tusok-tusok lang dyan sa... Kung ano na lang yung mabilis makain, anong mabilis mabili. Ano ba yung madalas mong kainin noon? Mga puro mamantikang pagkain. So nahihirapan ka na piliin ang mga tamang pagkain dahil dapat makabalik ka agad sa iyong poste. So ganun ang nangyayari. Yun nga, kasi nga kulang tayo sa oras ng kailangan mabilis para kasi nga yung oras na mawala ka lang ng saglit, hindi mo alam kung anong maaring mangyari, lalo na isang bangko yung binabantayan mo, sir. Ngayon, nababanggit mo yung mga pagkain na parang lagi ka bumibili sa labas. Pero wala bang time na nagbabaon ka din sa iyong trabaho, pati ba doon sa pagbaon mo, hindi din healthy ang inyong Opo, sir. Dahil doon, nakaranas ako ng hindi maganda sa aking katawan, katulad nga ng pananakit ng tagiliran ko. Ang maalat at mamantikang pagkain ay may labis na bad effect, no? Sa ating atay, hindi lang sa ating atay kundi sa ating puso, sa ating kidney at sa ating utak. Well, ang pagsakit, no, ng tagiliran sa ibaba ng ating ribs, doon kasi naka-situated, no? Doon nakabase ang ating atay. Sa nerve structure niya, meron din doong gallbladder, no, na maaring mag-cause din ng pagsakit ng kanyang tiyan. Kapag ang pagsakit ng tiyan ay bandang right upper quadrant, tinitingnan natin ang ating atay, no? Maaring ito ay sanhi ng hepatitis o inflammation ng ating atay. Maaari din ito mag-cause or ito ay cause ng
ng fatty liver disease. Maaari din itong mag-cause ng gallbladder disease. Kayo ba ay nangangamba? Kasi syempre, dahil may mga nararamdaman kayo, dahil dito sa mga nangyari noon na unhealthy lifestyle. Opo sir, kasi syempre po, nandiyan yung takot mo na ano yung nararamdaman mong yun, matatakot ka na mawala ka kagad dahil kumbaga hindi pa yung sa mga anak mo, lalo na sa mga apo ko rin ngayon, na natatakot ako na maiwan ko kaagad sila. Syempre. So ikaw ay nangangamba syempre para sa iyong kalusugan na gusto mong alagaan para dun sa mga kamag-anak mo at kung sino man na dapat mong bantayan at tignan. Opo sir. And with that siguro sir, ako ay nagpapasalamat na lumabot kayo dito sa amin para ibahagi ang iyong storya tungkol po dito. Now, may mga kakausap din tayo na doktor para magbigay liwanag din at advice tungkol dito sa mga posibleng dahilan kung bakit may mga karamdaman ka, kung ano man. Salamat din po. Hi Jonathan, magandang araw sa iyo. Si Dr. Manuel ako. Upo ka. So, nabanggit niyo kanina na kayo po ay nagtatrabaho bilang isang security guard, no? Madalas na kayo po ay nakatayo, ano po? Opo. At saka po ay kayo po ay lahat po ng inyo pong mga ginagawa, kunyari po ay sa pagkain ay mostly madalian po lamang, no? Kaya po siguro ang mga nakakain po ninyo ay mostly mga unhealthy food, no? Kasi mga processed food, kanina ay processed food. Well, malaking factor po 'yon na magkaroon po kayo ng sakit sa number 1 sa puso, no? Sapagkat po ang mga processed food ay mayaman sa salt na maaaring magpataas ng ating alta presyon, no? Maaari din po nitong maapektuhan ang ating kidney, no? Magkaroon sila ng mga kidney stones, okay? At the same time, pwede rin magkaroon ng mga gallbladder stones, no? Doon naman po sa mga nakakain yung mga processed food, mataas po rin po ang kanilang saturated fats, no? Yan pong saturated fats na po yan, maaaring maka-apekto po, no, sa ating atay, bumalot po doon sa ating liver, maaaring mag-cause ng fatty liver disease. Ngayon po, examinin ko po muna kayo. Salamat po, Doc. Okay, good. Okay. This must have been designed by someone who really... Naman. May masakit po ba sa tiyan? Pag hinahawakan po. Okay. Ito po. Hindi po. Sir Jonathan, no, matapos ang ating examination sa inyo, no, napansin ho natin na medyo sumasakit ho yung inyo pong epigastric area, no. Sa tingin ko po nalilipasan din po kayo ng gutom, ano po? Opo, dahil minsan sa dami ng tao po Doc, sa bangko, hindi po tayo makaalis kaagad sa pwesto natin. Habang pinapalpit po natin, medyo nakirot po yung inyo pong epigastric area. No, yung bandang right upper quadrant po ninyo, hindi naman ho ganun ka-tender, no? Pero meron pa rin siyang hapdi kapag kadidiinan, no? So, isa na rin pong sinyalis yun na maaaring meron na rin po kayong pamamaga ng inyo pong atay, no? Na ang dahilan po ay yung tinatawag po natin na fatty liver disease, no? Sa ngayon, gusto nating malaman, no, kung ano ba naman yung extent, no, ng inyo pong nararamdaman. Kaya po meron po tayo mga ipinapagawang diagnostic test, no, para mabigyan po ng karagdagang eksaminasyon yung nararamdaman natin, no. Ganun din, gusto ko rin po magbigay sa inyo ng mga gamot, no, lalo-lalo na po yung sa inyo pong pagkakaroon ng sakit sa tiyan, no. Yung pagkakaroon nyo po ng hyperacidity. Very important na magkaroon tayo ng mga lifestyle modification. No? At the same time, iwasan nyo din po yung mga oily and fatty foods. No? At meron tayong mga ibinibigay po na mga supplement na mayaman po sa antioxidants. No? Ito po yung tinatawag natin na milk thistle o yung silimarin. No? Base po sa pag-aaral na meron po siya mga antioxidant properties, no? Na maaring magprotekta ng ating atay, no, laban sa mga harmful chemicals.